We are here in Ansan Migrant Worker at nandito si Julie Valero mag-share my life in Korea. Kamusta po ang buhay mo sa Korea? Masasabi ko na yung buhay sa Korea is masaya. Masaya, malungkot. Anong masabi mo bakit malungkot? Kasi being a mother, I have 3 kids, and then, syempre pag may anak ka, yung paglayo pa lang sa'yo ng mga anak mo, at ano na yun, hurt na yun sa'yo. So, sacrificing talaga na malayo yung mga anak mo. So, bilang isang working mother dito sa Korea, ang hirap. Pero, kaya-kaya mo bang magtrabaho na malayo? So far, kasi in my experience, kasi now kasi as of now is I take myself as a single parent. So kahit na mahirap, inaano ko sa sarili ko na kakayanin ko yon for the sake of my children, for the future of my children. So kahit siya mahirap, I take it as a challenge to overcome. I can give my best future in my family. So, paano mo ma-manage yung buhay mo na ang time mo para makalimutan mo kahit konting oras yung mga anak mo? I keep busy on myself. I keep busy on myself by going to church, going to some activity like going to fellowship like El Shaddai, and then going to some of my friends, Noriban, something like that. Ganun. I see. So, masaya naman palang buhay sa Korea. Yun nga, sabi ko sa'yo, masaya na malungkot. Diba? Kasi ando talaga yung struggle na malayo ka sa family. Iba pa rin kasi yung stick yung family mo. At saka, iba pa rin talaga yung nasa sarili kang bansa mo. Diba? Kasi ang hirap kasi talaga dito. Lalo na sa pagsasalita ng yung salita nila, 'di ba? Kasi lalo na ako, hindi naman ako hanggok mansyari. So, nakakaintindi ako ang mga basic lang. So, yun lang yung alam ko. Mahirap talaga nakipag-communicate. So, kaya mo i-handle yung homesick, yung problema? So far, in my experience, kaya ko naman. Basta kasama ko si Lord. Yun lang yun. Kamusta naman yung buhay mo, ang trabaho mo sa Korea? Yung trabaho sa Korea talagang yung first experience ko dito tragic kasi yung una ko napuntahan na company is yung amo namin is hindi talaga siya yung may-ari ng factory. So ang nangyayari, inaano niya kami, dinideploy niya kami doon sa ibang mga factory. So parang ang nangyari sa amin is kumikita siya sa amin. Parang ganon. Yung kita namin dapat na magpunta lang sa amin is 900 dahil kumbaga may cut siya. Yun yung nangyari dun sa amin, dun sa first na amo namin. Pero thankful din ako sa kanya kasi although ganun yung nangyari, and still, dahil sa kanya, nandito ako sa Korea. So, paano naman yung mga boss mo, mga Korean, mga nila? So far yung mga experience ko naman dun sa mga boss namin, thankful ako kay Lord kasi mababait naman. Meron naman sigurong iba na kasi yung iba dito na sila, yung nahaharas sila. Pero in my case, thankful ako kasi hindi ko naman nadanas yun. Yung pangalawang mong company? Yung pangalawa kong company, napakagaang naman nung trabaho namin. Pero yun lang yung problema, nagpa-release din ako kasi wala namang pera, wala namang kita. Kasi usually, diba, kailangan kasi time is gold. Tapos, kailangan yung money mo is ma-work pa yung ano mo dito, yung pag-stay mo sa Korea. Parang hindi ako satisfied dahil naririnig ko, dapat almost mga 1 million na yung mga ganun. Yung pinasukan ko na factory is mahaba yung oras, pero konti lang yung binibigay niya na sahod. So, nag-decision ako na sa sarili ko na magpa-release to find another job. And then, sa ngayon,
Saan ka na ngayon? Anong company na? Now, this time, so far, so good. Kasi medyo malayo lang siya, pero okay naman. So far, nasa Piontek ako now. Tapos, yung factory na pinapasukan ko is maganda siya. Although, malayo siya, pero thankful ako kasi sumusunod siya sa patakaran ng libro. Oh, I see. So, okay na yung buhay mo sa Korea? Hindi ko pa rin masasabing, kasi, di ba, mahirap kasi, okay na ako sa Korea, di ba? Kasi, pag sana kung ako dito for life, hindi naman. Kasi, di ba, like us, EPS ka, so, meron kang, by kontra ka. So, kung halimbawa, maririnig ka man, blessing sa'yo yun. If ever hindi ko alam kung ano pa magiging ko. So, ang income mo pala sa Korea, more sa school, and then sa food? Yes, oo. Yes. How about the business? So far, meron akong pinasok na business yun galing sa Galilea. Doon ako medyo nag-invest. Tapos, yun nga, kasi tatlo kasi yung anak ko. So, for school, gano'n. Tapos, mga basic, mga necessary, mga gano'n. Kaya, yun lang. Siguro kung may ipon man, this coming year, mag-ano na ako. Kasi, pang 3 years ko na to. So, dapat talaga, Magka 3 years dun sa Korea. oo, this coming, sa 2009. 2009, 3 years. So, dapat may ipon na pala. Sapat, so far. So, sa Pilipinas, anong plano mo na business din doon? Dati kasi sa Pilipinas, marami akong pinasok na business, kaya ako nagganda baon-baon. Kaya ako napunta ng Korea. Kasi, grabe. Bakit? Nag-wholesaler kami. So far, existing naman yung business. Kaso lang, ang nangyari, yun nga, mahirap masyadong madrama. So, thankful ako kasi napunta ako ng Korea. Through that, medyo na-overcome ko ba yung iba naming mga problems yung about financial. So far, meron naman akong alam na business. Marami naman kasi kaming business doon. So far, money lang. Money that is involved. So, money versus homesick. Yes. So, dalawa, homesick at saka money. So, nasa gitna ka. Oo. Nasa likod ka. So, masaya ka na malungkot. Of course.